Hello po, kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man panig ng mundo kayo naroon. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mainit na balita sa showbiz at sa politics. Ngayon po ay 2nd of May 2024. Unahin po natin yung showbiz regarding kay Miss Maricel Soriano on PIDEA Leaks, kila Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa, guilty ang hatol. No bail po yan. Yun pa yung kaso nila kay Bong Navarro. At siyempre si Miss Bea Alonso, libel case against Ogie Diaz and Christy Fermin. Yan po ang pag-uusapan natin. At sa bandang huli po, papanoorin natin ang konting clip kay Senator Bato de la Rosa na hot seat po siya with the Banateros, Banat by Coach Oli at Boss Dada. Pero bago po yan, silipin muna natin ang ating currency exchange. Ito po ang ating latest currency exchange. $1 is equivalent to 57.488 peso. Ang New Zealand dollar ay equivalent to 34.199. Ang Bahraini dinar ay equivalent to 152.89. Ang Kuwaiti dinar naman po ay equivalent to 186.79. Ang Saudi Riyal ay equivalent to 15.330. Canadian dollar 41.952. Ang Japanese yen ay 0.373. At ang ating British pound is equivalent to 71.842. At ang ating euro is equivalent to 61.501. Yan po yung ating mga latest currency exchange. So, punta na po tayo sa ating topic. Unahin po natin yung kila Denise at Cedric. Visayas at Mindanao. Yun ang hatol ng korte kina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa para sa kasong isinampa ng TV host na si Bong Navarro. Hanggang 40 taong kulong ang sintensya sa kanila para sa tinawag na korte na planadong pagkulong kay Navarro noong 2014 para hut-hutan siya ng pera. Hawak na ng mga otoridad si Cornejo at isa pang kasama, pero tinutubis pa si Lee at isa pang hinatulan. At nakatutok si Salima Refra. Nagkaproses at hindi na nakapagbigay ng pahayag ng inilabas ng mga pulis sa Taguig Regional Trial Court ang model na si Denise Cornejo. Kasunod yan ang hatol na guilty beyond reasonable doubt laban sa kanya kay Cedric Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero para sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Bong Navarro. Agad siyang pinaaresto kaya hindi ng kapwa convicted na si Ras para pagsilbihan ang sentensang reclusion perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan ng mga akusado ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte, naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para makorner ng mga kasama niya at mahututan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthut na pera. Mula sa korte ay idiniretso sina Cornejo at Ras sa Taguig Police para sa mugshot at medical process. Pagkatapos ay dadalhin si Cornejo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong. Si Ras naman sa Bilibid sa Muntinlupa. Kansilado na ang piyansa ng 4.
Hindi pinagbigyan ang hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. Iniutos din ng korte na isyuhan ng arrest warrant sina Lee at Guerrero na hindi lumalo sa promulgation kanina. 2014 pa may active hold departure order laban kay Lee. Nasa immigration lookout bulletin rin ang pangalan nila ni Guerrero. Kakating na rin po sa kaalaman ni Ginoong Lee at ni Ginoong Guerrero na nag-issue po ng warrant of arrest po ang korte. So it will be in their best interest na mag-voluntary surrender na lang po sila. We are very confident that they will be able to do their job, which is to locate the remaining accused who are now at large. Inutusan rin ng korte ang apat na nahatulan na bayaran si Navarro ng kabuang 300,000 pesos. Ang mga hakbang noon ng kampo ni Cornejo at Lee ay kadikit naman ang aligasyon ni Cornejo laban kay Navarro na nauwi sa kasong rape at acts of lasciviousness na dinismiss na sa DOJ pero binuhay ng Court of Appeals. Gayunman, noong February 2023 ay sinabi ng Korte Suprema na inconsistent, hindi malinaw at kadula-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Bong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So, sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Bong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Inaasahan na ng kampo ni Navarro na aapila ang kampo ng apat na nahatulan na patuloy namin kinukuhanan ng panig. Para sa GMA Integrated News, sa Lima Rafran, katutok 24 oras. 10 taong gumulong ang kasong isinampa ng TV host na si Bong Navarro laban kina Dennis Cornejo at Cedric Lee na nagugat matapos umanong bugbugin at kikilan si Navarro ng grupo ni Lee. Ang malikanaw sa isang dekadang legal dispute ng dalawang panig sa pagtutok ni Mariz Umali. شو اخبار الشورت ليستنج حق الموظفين المتقدمين؟ ما لحقت اخلص امس لكن اليوم بسوي ان شاء الله. صراحة ضروري. ابشر. Sa kuha ng CCTV video noong gabi ng January 22, 2014, makikitang pumasok ang aktor na si Bong Navarro sa lobby ng isang condominium sa Taguig City pasado alas 10 ng gabi, bit-bit ang isang paper bag. Sa video na kuha sa loob ng elevator, makikitang lumabas si Navarro sa palapag ng kondo, kung nasaan ang unit ni Denise Cornejo. Wala pang isang minuto, sumakay si Cornejo sa elevator at dumiretso sa ground floor. 10:41 p.m., unang dumating sa kondo si Cedric Lee at bumaba sa floor kung nasaan ang unit ni Cornejo. At magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Cedric kabilang ang kanyang kapatid na si Bernice Lee. Matapos ang mahigit 30 minuto, ibinaba ng grupo si Navarro mula sa condo unit na tila nakagapos ang mga kamay. Nakapalibot kay Navarro ang grupo ni Cornejo at Lee. Nakuhaan din ng CCTV ang paglabas nila ng condo kasama si Navarro. Kasunod nito, nagdemandahan sina Navarro at Cornejo. 6 na araw matapos ang insidente, nagsampa ng reklamo ang NBI sa DOJ laban kina Cornejo, Lee at 5 iba pa kaugnay ng pananakit kay Navarro. Batay sa salaysay ng aktor, binugbog at pinagbantaan siya ng grupo ni Lee sa loob ng kondo ni Cornejo at nang isakay sa van ay hininga ng pera kapalit daw ng kanyang kalayaan. Sabi naman ng grupo ni Lee, dinetain nila ang aktor bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasa ni Navarro kay Cornejo. April 4, 2014, kinasuhan sina Cornejo, Lee at 5 iba pa ng serious illegal detention for ransom. Na-dismiss ang kaso laban kay Bernice Lee at isa pang akusado. April 26, inaresto sina Lee at Raz sa Samar. Matapos ang mahigit 1 linggo, voluntaryong sumuko si Cornejo. September 2014, pansamantalang nakalaya ang mga akusado matapos payagang makapagpiyansa ng tig-1,200,000 October 2022, ibinasura ng Court of Appeals ang motion to dismiss ng panig ni Lee. 10 taon matapos ang insidente sa kondo sa Taguig, hinatulang guilty sina Cornejo, Lee at 2 iba pa para sa kasong serious illegal detention for ransom. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Naging emosyonal si Bong Navarro nang magbigay ng pahayag matapos mahatulang guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pang sangkot sa kanyang isinampang kasong serious illegal detention. Sa programa niyang It's Showtime, magpasalamat ang aktor sa lahat ng sumuporta sa kanya sa pinagdaanang pagsubok, lalo na ang kanyang may bahay
na si Tanya. Showtime family. Maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain, pero minsan sabaw ako dito eh. Pero nandiyan kayo, kahit yung mga bitaw ko, mga hirit ko is sablay, papuntang norte, papuntang south. Hindi ko alam, pero nandiyan kayo to support me. Dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Kaya mong bumawi ako sa'yo. Sa abot ng aking mga kaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. Ikinagulat at ikinalungkot naman ang pamilya ni Denise Cornejo ang hatol ng korte laban sa modelo. Gayunman, kalmado pa rin nila itong tatanggapin ayon sa grand uncle ni Cornejo. Dagdag pa ni Rod Cornejo, nananatili pa rin ang hinahon at integridad ng kanilang pamilya. Nagtitiwala raw silang sa tamang panahon ay maitatama ng Diyos ang mga anyay pagkakamali. Yan po yung latest kay Denise Cedric at iba pa na natulang guilty after 10 years na sinampa ni Bong Navarro ang kaso sa kanila. So, yan po ang nagpapatunay na may justice system po sa ating bansa. Meron po mga ebidensya ipiniresenta sa Supreme Court. Supreme Court po ang nagsabi na mahina yung testimonya ni Denise Cornejo. Punta naman po tayo kay Miss Bea Alonso na nagsampa ng libel case against kay Ogie Diaz at kay Christy Fermin. Ilang online show. Dahil dyan, nagsampaw ng reklamong online libel si Bea Alonso laban kina Ogie Diaz, Christopher Min at iba pa nilang co-host sa kanilang online show. Dahil dyan sa anyayang mali, mapanira at malisyosong impormasyong kanilang ipinakalat. Narito ang report ni Nelson Canas. Naghain ang tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel ang kapuso actress na si Bea Alonso sa Quezon City Prosecutor's Office kanina. Inireklamo ng aktres ang mga showbiz columnist na sina Ogie Diaz at Christy Fermin, pati ang co-host ng dalawa sa kani-kanilang mga online show at isang netizen na nagpanggap umano na malapit sa kanya. Sa complaint affidavit ng aktres, nakasaad na biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat niya ng tatlo. Kabilang dito ang anilay di tamang pagbabayad ng buwis ng aktres. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bea matapos ang filing. For the record, this is the very first time that Bea is doing this. She has been in the industry for more than 20 years. And yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her. Nagpadala ng text message ang GMA Integrated News sa mga respondent para kunin ang kanilang panig pero hindi pa sila tumutugon. Mula sa GMA Integrated News, Nelson Canas, nakatutok 24 oras. Yan po yung sinampang reklamo ni Miss Bea Alonso kay Mr. Ogie Diaz at Christy Fermin. So antayin po natin yung sagot ng dalawa dahil hindi para po nagbibigay ng pahayag yung si Ogie Diaz at Christy Fermin. At yung pong susunod nating ipapakita, so hawak lang po kayo sa inyong mga upuan. At dito po sa video na ipapakita ko po, ito po ay interview sa kanya ni Miss Aster Amoyo. Ito po ay 2 buwan lang nakakalipas itong video na to. Pero nakita ko po
Pwede po kayong magkomento sa baba regarding dito sa video na ipapakita natin. Hindi ko po ipapakita yung buong video pero ilalagay ko po yung link sa baba para po mapanood nyo yung buo na interview kung gusto nyo po. So punta na po tayo sa pasilip kay Miss Maricel Soriano with Miss Esther Amoyo, TikTok. Has there been a point na parang, ayoko na, gusto mo tumigil? I don't want people to see me as me, myself, na umiiyak. Nabastos na ako sa bihin. Kaya, hindi na ako tumitingin. Bakit di na ako ginano? Alam ko ulit ang pangalan. I'm sorry. Deserve ko ba yan? Whether I'm nice or not, I don't deserve that. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po kami. Kasi wala kami pagkain. Yung gutom na gutom ka, kasi yung walang tubig, yung walang tubig, naiiyak ka ngayon. Sabi sa makatulong kami yung iyak. Pag gising mo, may pagkain, wala pa rin pagkain. Pag nakaalala ko yun, ginaganahan ako ng trabaho. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Esther Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Alam kong kilalang-kilaling siya. Sino ang nalaala nyo sa pelikulang Inday Bote? The one and only Diamond Star Award-winning actress, Maricel Soriano. Ay, naliliit ka. Wala akong sinabing hindi totoo. So, pinadagan ko. Kumisa ka na, Maria? Naku, eto, Astor, nagpo-promote kami ngayon. I know. Hindi naman yung second time namin for Linlang. Una, congratulations muna for Linlang. Napakaganda. Grabe. Grabe. And of course, aside from Linlang, your very first sitcom for 2024 dito sa Net25. Dito pa rin sa Net25. Yes. 3-in-1. Kaya malapit na po ipalabas, kaya sana po manood po kayo para ma-relax naman tayo, di ba? Kasi tapos na yung mga parties, yung mga ganyan. So, iba naman tayo para maka-move on. Congratulations! Akalain mo ba na magko-crossover ka sa social media? Hindi ko naisip. Hindi ko naisip. Kasi ang aking concern, yung request ng mga fans na, Inay, sa tuwing kailan ka na lang namin makikita kasi may busy ka na. Kaya yung pinag-iisipan ko na yung mga vlog. Tagsigawan sila, doon sinabi ko yun. So, kailangan matutunan kung mula sa pagiging baguhan as a vlogger, di ba, kailangan makagraduate din ako na humusay ako magtanong. Humusay ako sa Ang galing-galing mo na nga eh. At ito napaka-natural. Pinaka-importante naman it always have to come from the heart. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Correct. Di ba, Ate Asa? Pero nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy ako. And the same man, nag-i-enjoy ko itong ginagawa na to, di ba? Masarap, no? Hindi ka wala kang tipi at napaka. Parang namimiss mo. Correct. Ano pa ba ang kulang sa isang Maricel Soriano? Meron pa ba? Meron ko yung halimbawa, ang example na gagawin ko yung panahon. Hindi ako masyado nagkaroon ng panahon para maalaga ko yung mga anak ko. Kasi trabaho na ako. Kailangan natin magtrabaho para may food sa table. Of course. Hindi ba? So, kailangan isakripisyo yung bagay na yun. Mahirap maging nanay. I know. Pareho tayong single parent. Yes, totoo yun. So, lumalaban tayo para sa mga anak natin. Diba? Pero kailang balansehin mo. Ang hirap ang balanses na yan. Yes. Hindi mo. Yes. Hindi. Gumaganon ka. Pero dumating ba sa point, Mariana, syempre sa dami mong ginagawa, sa dami mong iniisip, na parang, has there been a point na parang, ayoko na, gusto mo tumigil? May ganun din kasi yun lumalabas lang tuwing pagod na ako. Lumalabas yung, ayoko na yata, hindi ko nata kaya, at na ako, yung ganun, may mga ganun dahil nalalaman to si Maricel. Paano ka bumabalik sa sarili mo ulit? Iniisip ko lang yung mga bata. Iisipin ko lang yung mga anak ko. So puputulin na po natin yung video na yan. Kagaya po ng sinabi ko. Yan po yung link ng buong video na yan ay lagay ko sa baba sa description. Panoorin nyo po yung buong detalye niyan sa kay Miss Esther Amoyo sa TikTok. Kung meron po kayong napansin at ano po inyong masasabi,
Comment lang po kayo sa baba. Ano po ba inyong napansin? So, punta po tayo sa ating last topic. Senator Bato with the Banateros. Na hot seat po si Senator Bato ng Banateros. Hindi naman totally hot seat, pero yung mga tanong medyo talagang galing sa ating mga netizen. Let's watch. Natin ang man of the hour na si Senator Bato. Magandang gabi po, Senator Bato. Ako po si Banat Bay, tsaka si Coach Oli, tsaka si Boss Dana. Magandang gabi po. Magandang gabi, Senator Bato. Magandang gabi sa inyo tatlo. Banat Bay, Coach Uli, at Boss Dada. Boss Dada. Boss Dada. Senator Bato, yung mga tanong nanggaling ho to sa mga netizen. Handa na ho ba kayo? Baka mamaya tamaan kayo ng dyan, alam niyo naman, medyo matindi ang akusasyon ng ilang mga netizen sa inyo. Yung problema, Banat Bay, go ahead. Sige, birahin na natin. Number one. Kayo po ba ay bayaran ni Madam Lisa Marcos? Hindi po. Wala pong presyo. Nagtatanong lang po, Nagtatanong lang po, Kasi, ayun ang kailangan natin masagot. Although, nag-sorry naman po si Maharlika, kayo po ba ay nagkausap na ni Maharlika at nag-sorry po ba siya ng personal o through social media na naman? Ewan ko lang kung wala man kami kontak, hindi kami nag-uusap niya. Pero siya po yung inyong iniimbitahan sa Senado, at mukhang willing daw po siyang umaten sa hearing ninyo, pero via Zoom. Yun nga ang problema natin kung via Zoom dahil under our rules, kailangan yung resource person ay within Philippine jurisdiction. Ayaw mag-entertain ng resource person na beyond our jurisdiction. Kayo lang po ba ang nagpapatupad dito, Senator Bato? Kasi nakikita po natin, I remember yung hearing ni Senator Risa kay Pastor Apollo Kibuloy, may mga resource person sila doon na via Zoom na nagbibigay ng kanilang mga statements. Ito po ba ay sa inyo lang or as far as my committee is concerned, yan po yung ating tinutupad yung pag-implementa sa ganung polisiya dahil nga nagsimula yan doon sa hearing natin kay Congressman Teves, no? Yung pagpatay kay Gobernador Digamo. Hindi po tayo pumayag na mag-attend siya via Zoom. Gusto natin physical presence. so consistent po kayo doon? Yun po yung maganda kasi Yes po, consistent. Pero papayag naman po kayo na kung manunumpa sa embahada ng Pilipinas sa Amerika, okay po sa inyo yun. Wala akong problema basta ma-arrest natin sa mga opisyalis natin doon, no? Kung willing ba sila na paano yung polisiya ng Senado, kaya ba ma-implementa doon sa loob ng ating embahada o sa loob ng ating konsulado, kaya ba na ma-implementa doon? So, kung kaya nila, well, that is our Philippine jurisdiction. We consider that as our jurisdiction. So, pwede siguro kung papayag yung mga opisyalis ng konsulado. Kaya lang ho, Senator Bato, medyo may mga ibang nag-aakusa na kaya nyo daw pinapapunta sa embahada ng ng Pilipinas sa Amerika ay para arestuhin at patayin. Kung si Maharlika, yun ang akusasyon ng ibang tao, Kaya lang naman pinipilit yan dyan para, para gurgurin, O ganon. Hindi po ba ay posibleng gawin ng isang embahada na gurgurin si Maharlika sa loob ng embahada ng Pilipinas? Kung gano'n na tayo kawalang tiwala sa atong gobyerno, we might as well invite you to be our resource person. Wala na kayong tiwala. Aanin ba natin yung mag-uusap tayo kung wala na kayong tiwala sa inyong Senado, wala na kayong tiwala sa ating embahada. So useless mo.
Ang useless. Senator, may nagtanong po dito, bakit po dun kay Senator Risa pinayagan via Zoom? I don't know the circumstances behind. I don't know the circumstances behind doon sa hearing ni Senator Risa dahil hindi man ako member ng committee niya, hindi ako nakapag-attend sa mga hearings niya. Pero I maintain my own, yung policy ng committee namin. Nag-ganoon palagi tayo. Kaya lang, Senator, buti isa sa mga hinihirit pa ni Maharlika, dahil nga siya ay American citizen, kailangan daw kayo magpaalam kay Uncle Sam. Kailangan daw niyo ipaalam. Ano ba ang jurisdiction ng Pilipinas sa isang American citizen or sabihin na natin dual? Posible ho ba na sila ay maimbitahan nating resource person o ano ho ba ang ating jurisdiction doon? How of nature business solution. 원피를 마이셀 용 매듭으로 대체하게 된 Yung problema, no? Pero may jurisdiction din sa kanya kung nasa Philippine territory siya. Kaya natin, kasi ay foreigner, kung nasa sa loob siya ng ating jurisdiction at siya ay merong ginawang paglabag sa ating batas, ay malalagot siya sa ating batas kung siya ay nasa loob ng ating jurisdiction. Okay. Isa pa ang hinihiling ni Maharlika, imbitahan niyo daw po ang ating Pangulong Marcos sa Senado dahil siya naman daw ang issue dito at hindi naman daw si Maharlika ang issue. Ang issue daw dito ay yung magiging involved ni PBBM dito sa issue na to. Maaari niyo bang imbitahan si Marcos? Pwede man kung gugustuhin natin, pero we're going too far. Napapalayo tayo sa ating objective ng hearing, no? Ang ating objective ng hearing ay yung PDEA leaks, yung leakage. Bakit nag-leak yung mga papel na yan? Yun ang ating tinimbestigahan. Hindi ba tayo nag-imbestiga dito kung talagang addict si President Marcos? Noong araw, gumagamit ba siya ng sabo? Hindi ba niya ang ating inimbestigahan? Hindi ba tayo, yung akin is investigation in aid of legislation. Pero paano natin maiwasan yung mga leakage na mga classified documents na yan that would endanger national security and sacrifice yung ating national interest. Kailangan pangalagaan talaga yung mga classified documents na yan. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Kung sino yung nasa sa loob ng papel na yun, ipipersecute natin. Isa pa pong in relation po dyan sa PDEA leaks, according to Maharlika, dapat daw po hindi lang siya ang ipatawag dyan. Gawa ng si PRRD naman daw ang unang nag-leak niyan. Sumunod lang naman daw siya. So, dapat pati daw si PRD mapatawag. Ano pong masasabi? Wala namang papel na pinakita si PRRD. Wala siya pinakita. Ang papel na subject ngayon sa ating investigation ay yung kanyang pinapakalat sa social media. Yun naman ang inimbestiga natin. Malinaw. Actually, galit na galit yung mga audience ngayon para sa kaalaman ninyo. Nagagalit po sila, sinasabi nilang, hindi, dapat idiin si Marcos. Dapat siya ang issue dito. Dapat patunayan na addict daw ang presidente. Yun ho ba ang goal ng inyong Senate hearing? O ano ho ba talaga bakit ho kayo nagsi-Senate hearing? Para nga, yung ma-address itong issue ng leakage. Yung leakage ng mga confidential classified documents. Yan ang purpose po natin ito. Senator, maraming nagtatanong kasi, parehas na kampo, may mga nagagalit sa inyo, may natutuwa, pero tinatanong kung hindi po ako nagkakamali, Vice Chairman po si Senator Bongo, Senator Jinggoy, at si Senator Tolentino. Sila po ba sa susunod, sa May 7 ay makaka-attend? At marami rin po nagsasabi, follow-up question na rin, na posible daw, harangan yung May 7 na yan. Matutuloy po kaya yan? May pag-asa bang hindi matuloy yan?
Senator? Wala. Yung aming sa Senado, yung aming sit-up dyan is malaki masyado ang respeto ng liderato ng Senado sa chairman ng komite. Lahat ng decision making dyan ay ipinapaubaya ng liderato ng Senado sa chairman ng komite. So, mukhang malabo mangyari yun na harangin yung May 7 na hearing nagaganapin natin. At yung hindi naka-attend ng last hearing ay siguro may mga hearing din na ginaganap kaya hindi sila nakasama doon sa hearing natin. So, I hope na sa May 7, kung hindi sila busy, makaka-attend na sila sa ating hearing. O, kasi po yun ang inaasahan ng taong bayan dahil actually po, kayo po ang pinakamainit na senador ngayon at itong inyong hinahawakan ay pinakamainit din na topic. Kaya sana daw, maka-attend naman sila this time, no? Kasi para mapag-usapan tong mabuti. At maraming salamat naman at tuloy na tuloy. Ano pong... Sige, Senator. There's no stopping us. There's no stopping us. Whether merong influensya na magagaling outside of the Senate, well, the Senate as an institution will prove to the whole world that we are an independent and a co-equal body with the Malacanang and the judiciary. Meron po kami sariling institution po kami. Hindi po kami pwedeng diktahan na hindi naman. So yan po yung interview ng Banateros kay Senator Bato de la Rosa. Tama naman si Senator de la Rosa na ang topic po ay yung leakage ng documents. Yun po ang pinag-uusapan. Hindi po para i-prosecute yung taong na nakasulat doon sa papel na yun. Kundi ang goal niya malaman kung totoo ba yung dokumento, kung authentic ba yun o genuine. Pero antayin po natin sa May 7. Tingnan po natin kung ano po ang mangyayari. Abangan po natin yan. At balita ko, binigyan na nila ng invitation si Miss Maricel Soriano. Abangan natin yan sa May 7 din. At ang buong pong video na to ay ilalagay ko po sa link din ng description. Yan po yung guest ng Banateros na si Senator Bato de la Rosa. Si Boss, sila Banatbay, Coach Oli, at Boss Dada. Para po sa inyong kaalaman, si Banatbay at si Coach Oli, sila po ay magkapatid. So, hanggang dito na naman po ang ating video. Kung sakali po ay mapadpad kayo sa channel na to, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel na showpoll.ph. I-click po ang notification bell at i-like at i-share na rin po ang ating mga video. Muli po, saan man kayong palig ng mundo na naroon, mabuhay po kayo at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po, paalam.